Hello everyone, welcome back to my channel. Nababalik po tayo sa bibigay ng opinion, point of view, and reaction. No? Siyempre bago pong lahat, may grabe shoutout sa Team Oppo, Antay-K, Rina's Community, Team Guapa, Rina Best Time Ever, and shoutout sa Rina May official channel po ni Rina, guys. Ayan, supportan po natin para mas makatulong po sa kanya pangangailangan. Of course, Beyonce official, o It's Me Beyonce. Ayan, supportahan din natin para ma-monetize na, no? Ayan, yun naman, masuportahan natin yung mga need po talaga, mga needy. Ayan. At ito na nga po, guys. Yung bibigyan po natin ng reaction based dun sa live ni Pastor na thumbnail na naman sa Reyna na pupunta dun sa LA sa USA. Ayan. USA pala. At marami siyang sinasabi doon na pumunta nga daw sa USA kasama doon yung nanay na mukhang pera. Itong pastor na to, pag ginantihan mo to, mag-aatungalan, guys, magpuputak yan sa live. Pero siya yung pasimuno ng mga salitang hindi kaaya-aya. Tapos, yung si Ate Melanie tinatawag yung mukhang pera. Ni piso wala siya na itulong doon kay Ate Melanie. Pero yung anak ni Ate Melanie nakatulong sa community nila at maraming natulungan, no, na mga vlogger tulad nila. At pera ni Reyna na sa kanila pa, mga gamit ni Reyna na sa kanila pa. Sino yung mukhang pera sa inyo? Ikaw yun. Pastor, ikaw yung mukhang pera kasi nga yung bike ni Reyna hanggang ngayon nasa iyo pa. Hindi mo pera yan, wala kang ambag kahit piso dyan. Mga gamit ni Reyna alahas, hindi nyo pera yan. Wala kayong ambag kahit piso sa mga gamit ni Rina pero ayaw nyo ibigay, gusto nyong i-hold dahil interesado kayo. Yun siguro kasi kung hindi kayo interesado, dapat binigyan nyo na yan. Di ba po? Yung pera ni Rina, ayaw nyo ibigay. Bakit pera nyo ba yun? Pera yun ng mga sponsor na nagmamahal sa kanya. Gift yan. Wala kayong karapatan i-hold yan tapos tawagin yung mukhang pera sa Ate Melanie. Kasi kung mukhang pera sa Ate Melanie, dapat matagal niya nang kinuha sa Rina ng panahon na limpak-limpak yung blessings nung nagpapa-event kayo, maraming sponsor. Dapat noon pa. Kinuha niya lang sa Rina. Nung napansin niya hindi umagaling sa Rina sa pangangalaga niyo. Kasi nga, yung pera ng sponsor ng panggamot, walang transparency. Hindi namin alam kung binibili ba talaga ni Ruda ng gamot. 5,000 ba naman yung yung budget, yung manalaman-laman namin, isang gamot na yung pinapainom. Di ba po, gamot lang yun 5,000. Pero isang nalaman namin, isang gamot lang pala, hinahati-hati pa. Ano yun? At masyado na kayong naging, yung alam niyo, wala na kayong respeto sa nanay ng bata. Nung panahon na yun na hinihiram ng nanay ng bata yung anak niya kasi gusto mong makabanding. Ginagawa niyo, pinagkakait niyo. Kaya kinuha na lang ng nanay. At saka yung bata, yung nag-meet sila, yung ang gustong sumama talaga sa nanay niya. Natatanong kung kailan siya kukunin. Kaya kinuha yun. At hindi naman kinuha yun na hindi pa bablog sa inyo. Gusto niya lang siya lang mag-alaga. Pero pwede niyo pa rin bisitahin. Pero ginawa niyo ng kwento. Binalahuran niyo kaya instead na mabablog niyo pa, hindi, wag na lang. Sila pa magkaroon ng gana niyan na ipapagamot na lang naman sana sa St. Luke's. Pero yung ginawa niyo, pati mga sponsor na gusto lang tumulong, binastos niyo pa, tinawag yung wakwak. Diba? Kasi nga, kung sa tunay na pagtulong lang pa kayo, saan man yung beneficiary nyo, tuloy lang yung pagtulong. It doesn't matter sa inyo, sa pangalaga nyo man, o sa nanay. It doesn't matter kung tunay na pagtulong. Dapat nga, sa mga sponsor na hindi siya iniwan, magpasalamat pa kayo. Pero yung nangyari kasi, ayaw nyo tumulong yung mga sponsor doon sa Reyna nung umalis na sa inyo. Gusto nyo manatili sa inyo at iwanan na rin si Reyna. Paano yun? Self-centered kayo. Kayong mukhang pera. Hindi sa Ate Melanie. Kaya ikaw, pastor, kung ayaw mo mabalikan, kung ayaw mo rin ibalik na Ate Melanie yung salita mo na mukhang pera ka, umayos ka sa salita mo, pastor. Dahil hindi ka puon para santuhin. No. Vlogger ka lang, wala kang karapatan na mangkutya ng kapwa mo dahil galing ka din sa mahirap. Pinayaman ka lang ng mga mahirap, dapat marunong kang rumispeto, marunong kang tumingin tumanaw ng utang na loob sa mga mahirap na nagpahayaman sa iyo. Dahil sa mga mahirap na yan na kinukutya mo, tinatawag ng mukhang pera, yumaman ka. No? Huwag kang ganyan, no, pastor. Masyado ka kasing bilib sa sarili mo.
Ikaw yung pasimuno dito ng mga salitang hindi kaaya-aya. Nanahimik sa Ate Melanie, tatawagin mong walang utang na mukhang pera. Inaano ka ba na Ate Melanie? Kung wala kami content, sila ikaw content mo, tapos gawin katawa-tawa dyan. Kaya, huwag kang umiyak. Kung babalikan ka, kasi ikaw pasimuno. Bastos kasi ugali mo pastor. Tatawagin mo mukhang pera yung tao na hindi ka inaano dyan. Mas mukhang pera ka. Yumaman ka dahil sa nga mahirap, mukhang pera ka, ikaw yung totoong mukhang pera. Kasi pera na rin na ayaw nyo ibigay, kayo yung mukhang pera, hindi sa Ate Melanie. No. Huwag kang magalit, binabalik ko lang sa'yo. Anong pakiramdam na tatawagin mukhang pera? Kung ano nararamdaman mo, yun din nararamdaman mga taong kinukutya mo. No. Gagawa ka ng kwento na pa USA Sarina for content lang, kinagawa mo tanga yung mga viewers mo. Tapos sabihin mo panaginip lang. Magpaturo ka na. Kasi kung ano na panaginipan mo No? Kung ano na panaginipan mo, wala ka na sa ayos, pastor. Kailangan mong kumita, magagamit ka pa ng ibang tao. Kahit tapos magagali ka, banatan ka ng antay. Kasi wala ka sa ayos Basta-basta mo nang tawagin yung mukhang pera yung nanay ng bata. Bakit? Mukhang pera na ba yung kinukuha yung para sa anak niya, hindi mo naman pera yun, wala ka namang ambag kahit piso dun. Yes, walang pera sa Reyna sa'yo. Yes, wala naman talagang pera sa Reyna sa'yo, yung pera niya nandun sa anak mo, at yung anak mo nagsisinungaling. Bakit hindi kayo sumagot nun sa telephone nung tinawagan kayo? Kung gusto niyo, kung talagang malinis yung konsensya niyo. Kung sumagot kayo, hindi sana kayo sa'yo, sana tayo ngayon. Telephone na yun Chance nyo na yun para linisin yung sarili nyo. Bakit hindi kayo sumagot? Yung anak mo nagpa-pretend para walang signal. Ako, nakadalawang salang na ako, 2 interview ako kasi malinis yung konsensya ko. Yung katotohanan nyo sasabihin ko, hindi ako takot magsalita. Kasi katotohanan lang naman sasabihin ko, hindi naman ako magawa ng kwento Kaya ako naman patunayan ko anong sinasabi ko May maibidensya ako. Ano sinuswerte kayo? Pera ng bata mo pupunta sa inyo? Ano ko? Pera namin yun. Pinaghihirapan namin yun. Hindi kami papayag na mapunta sa inyo. Ano kayo sinuswerte? Kung kung tinulungan nyo man sa Rina, natural lang tutulungan nyo dahil kumikita kayo Alam, kikita lang kayo, magbablog kayo, hindi kayo tutulong. Charity vlogger baga. Binablog nyo kapalit ng tulong. Dahil kumikita kayo sa vlogging, sobra-sobra pa ngay, paldo-paldo pa ngay. Diba? Huwag kayong magano dyan. Feeling sa mga pinagkwentuhan nyo katulad sa mga lutang-lutang nyo dyan na mga na mga panatiko. Kung wala ka may content, pastor, i-content mo sa relay mo, hindi yun nananahimik na taon sa Ate Melanie, i-content mo. Kaya napatulfo ka, magagalit ka kung pinapatulfo ka. Dapat lang yan sa'yo kasi hindi ka natatahimik yung bunga mo, puta ka ng putak yan. Pumunta sa Ate Melanie with respeto kay Kalinga Prab para hindi na dumaan sa social media. Anong ginawa ng anak mo? Nagsumbong sa'yo. Na pumunta sa Ate Melanie, kinukuha yung pera na anak. Gusto nyo pala hindi ma-skandalo dito sa social media. Bakit hindi nyo hinarap sa Ate Melanie ng maayos? Bakit hindi nyo kinausap ng maayos? Bakit tinaan nyo sa social media? Ngayon, kinukontent namin, nagagalit kayo. Kasi kayo yung nagpalabas dito sa social media, hindi kami. Pinapahiya nyo dyan sa sa live nyo sa Ate Melanie na walang kalaban-laban. Kung ano pinagsabihin, lukaret, sinto-sinto, ikaw yun. Ikaw yun. Nagre-reflect sa sarili mo. Yung sinasabi mo, hindi ka Ate Melanie dahil wala ka na sa ayos. Kung ano sinasabi mo kay Ate Melanie, yun is nagpa-bounce back sa pagmumukha mo. Hindi mo ba alam yan? Hindi ka tinuturuan. Kahit wala tayong pinag-aralan, dapat yung anak mo, since na may nakapagtapos naman yung pag-aralan, dapat lecturean kanila na yung ginagawa mo is hindi na po tama, nagre-reflect sa pagkatao na wala kang pinag-aralan. Diba? At turingan ka ng matanda, paano ka re-respetuhin? Wala kang respeto sa kapwa mo. Ngayon, wala ka naman yung content, sarili na naman yung content mo. Okay, sana yung content mo makatotohanan Yung content mo na nga ang tao, gagawa ka pa ng kwento. Naginip ka na sa USA para may masabi ka lang. Tapos dagdagan mo pa na mukhang pera yung nanay. Paano mo nasabi mukhang pera? Kung mukhang pera yun, nung panahon na paldo-paldo, yun niya pa sana kinuha anak niya. No?
Pero natili sa inyo habang nag-enjoy kayo sa pera ng bata. Maraming tinulungan si Roda. Sino ba yan noon? Hindi ka namin kilala yan noon eh. Oh, dahil kay Rina nakilala siya. Oh, pumaldo din siya. Nakabili nga ng sasakyan nung nawala si Rina. Nawala na rin sasakyan. Kasi nga, wala na siyang panghulog. Ganun lang yan. 'Di ba? Masyado kasing kayong ano eh. Masyado kayong napagmata sa kapwa nyo. Anong kasalanan natin, Melanie? Content-content mo dyan palagi. Oh. Okay lang kami ko content mo kasi nagre-reaction kami. Oh. Pero yung tao na nanahimik, pag mong ano, kay baka mamaya matulfo ka na naman, magagalit ka na naman. Eh, yung sa tulfo lang yung alam nilang kaya nilang ipaglaban sarili nila kasi wala naman silang platform eh. Diba? Masyado ka kasing ano eh, ang tawag dyan, masyado kang mahilig ka manliit ng kapwa mo. Pag binalikan ka, nagagalit ka. No? Kaya wag ka magalit kung pinapatulfo ka kasi dapat lang yan sa'yo. Putak ka ng putak sa live mo ng kutya ng kapwa mo tapos pag binalikan ka, nagagalit ka. Sino bang hindi magagalit sa ginagawa mo? Wala ka respeto. Tulingan kang pastor. Kung ano nang pinasasabi mo, tulfo-tulfo, ano pakialam mo? Sagutin mo kung sagutin mo. Oh. Hindi ka, takot nga kayo mag-amay. Tumawag yung tulfo sa inyo, nung nalaman yung tulfo yung tumatawag, sabihin nyo walang signal. Oh. Malinis pala konsensya nyo eh. Oh. Dapat sinagot nyo para magkaalaman. Oh. On live. Patunayan nyo, nagsisinungaling kami. Patunayan nyo na walang pera sa Rina sa inyo nung panahon sa kay Tolfo. Oh, kasi, kaya ko din patunayan yung mga sinasabi ko dito ngayon. Na si Rina may pera sa kaya sa anak mo. Oh, kayo, nagsasabi na walang pera sa Rina. Well, patunayan nyo na walang pera sa Rina sa inyo. Patunayan nyo na naibigay nyo na yung pera kay Rina. Ganun lang yan. Dapat dun sa Tolfo, kasi nga, maraming nakakaalam, maraming maghuhusga. Kung nagsisinungaling ako, patunayan mo. Kasi kaya ko ding patunayan na hindi kayo nagsasabi ng totoo sa mga viewers nyo. Ganun lang yan. Ako na tao, hindi ako nagsasalita ako, hindi ako sigurado. Nagsasalita ako dahil hawak ko ang ebidensya na patunay na totoo yung sinasabi ko. Natagalan yan yung pera na Rina sa inyo kasi nga nag-aantay kami. Nirespeto namin. Nag-aantay kami na kusan yung ibigay. Yun pala, shocking, may sasagot lang ng anak mo, wala nang pera sa Rina sa'yo, sa inyo. Ano kayo sinuswerte? Napapayag kami sa sasabihin nyo, ganun lang. Ebidensya mo na, ha? Patunayan nyo na si Rina wala nang pera sa inyo. No, patunayan nyo. Nakakaawa kayo. Oh. Ang yaman nyo na, nagpapaano kayo, nagpapasakop kayo sa pera. Dapat nga maawa kayo sa bata na yan dahil may sakit yan eh. Pero ang ginagawa nyo, lalamangan nyo pa. Lalamangan nyo pa. Pambira naman kayo. No, ibigay nyo pera ni Rina para matapos na to kasi nga, isa kakaiwas nyo baka makalkal pang hindi dapat makalkal. No? Dapat ayusin nyo yan. No? Nakakaiwas nyo, baka mamaya yung hindi pa pwedeng hindi pa kailangan kalkalin, makalkal pa. Yun yung ano dyan, yung mahirap dyan. Kung ano nang sasabihin mo dyan, mukhang pera, kung ano nang sinasabi mo, Ate Melanie. Kung nagkataon na pastor na si Ate Melanie, mayaman, mataas yung antas sa buhay, kaya mo ba sabihin yan, Ate Melanie? Sinasabi mo yan dahil minaliit mo siya, wala kang respeto sa kanya kasi nga, isa lang po siyang mahirap. Ibig sabihin, wala kang masama ugali mo. Mahilig ka maniit ng kapwa mo. Kung si Rab nga pinaantay si Ate Melanie sa babae. Alam niya may bisita siya pero sabi ni Rab nagpapatulog siya ng anak niya. Imagine umaga pumunta sa Ate Melanie, wala daw siya. Bumalik mula alas 5 hanggang mag alas 9 na ayaw bababain. Bisita yan ha. Kaya ikaw matinong tao, may edukado ka. Alam mo may bisita ka. Pantay mo hanggang alas 9 ng gabi tapos tagutin mo lang may napapatulog ka ng anak mo. Kung nagpakataon ba sa atin yung nabisita sa inyo is milyonaryo, yun din bang gagawin nyo? Ikaw matinong tao, kahit sino pa yan bisita mo, kahit anong pang gagawin mo, kasi may bisita kang nag-aantay sa babae, pagliban mo yan.
Diba? Pero kasi nga, tingin nyo kay Ate Melanie, mababa lang. Ganun yun. Wala kayong respeto sa kanya. Kasi nga, isa lang po siyang mahirap. Kaya yung pinapakita nyo dyan sa camera nyo, is kaplastikan yan. Na pro mahirap kayo, lingap sa mahirap. Che, kwentuhan nyo yung ano dyan, mga panatiko nyo. Kaplastikan nyo. At dito lang po guys, no? Sobrang init ng panahon. Ayan. I love you all and God bless us all. Ayan. Pa-like and share guys. Maraming salamat.